Isang pelikula na di umano'y may sumpa dahil nagkasakit ng malubhang gumanap ng mga artista dito. Continue watching para malaman mo. Pero bago yan, don't forget to like, follow, or subscribe para lagi kang updated sa mga ganap ng World Stories Tagalog. Hanggang saan nga ba ang sakripisyong dapat gawin ng isang artista para mapaganda ang produksyon ng isang pelikula? Marami ang pamilyar sa award-winning movie na Wizard of Oz na pinalabas noong 1939. Isa itong adaptation mula sa isang children's novel na may pamagat na The Wonderful Wizard of Oz na ipinablish noong 1900 at magpahanggang sa ngayon ay itinuturing na one of the classics sa larangan ng children's fantasy novel. Ang pelikulang Wizard of Oz, when it was filmed in the late 1930s, ay may budget na $3 million or about $55 million today. Dahil sa rangyan ng production ng pelikulang ito, umani ito ng 5 nominations sa Academy Awards at nanalo ng 2 Oscars. Ngunit sa kabila ng critical success nito, sinasabing may sumpa ang pelikulang Wizard of Oz dahil sa nangyari sa ilang artistang gumanap dito. Sinasabing dahil sa special effects that had never been done before, nakapangingilabot na mga sakit ang dinanas ng ilang aktor ng pelikulang ito. Si Buddy Ebsen, ang aktor na gumanap na Tin Man sa pelikula, ay kailangang pintahan ang buong katawan at mukha ng purong aluminum dust para maging makatotohanan ang kanyang papel sa pelikula. Ngunit dahil sa aluminum dust na ipinahid sa kanya, ay nagkaroon si Buddy Ebsen ng matinding allergic reaction at hindi makahinga 9 na araw simula nang magsimula ang filming ng The Wizard of Oz. Na-hospital si Buddy ng 2 linggo at 1 buwan na nagpagaling. As per the doctor's advice, kailangan umupo ni Buddy sa ilalim ng isang oxygen tent para makarecover mula sa pagkakalason na dulot ng aluminum dust na ipinahid sa kanya. Ipinalit kay Buddy ang aktor na si Jack Haley. Dahil sa nangyari kay Buddy, inihalo muna ng production ang aluminum dust sa paste bago ipinahid kay Jack Haley. Ganun pa man, nagkaroon pa rin ng infection ang kanang mata ni Jack na mabuti na lang at nagkataon na madaling gamutin. Nagkaroon din ng makeup-related problems ang gumanap na The Wicked Witch of the West sa pelikula na si Margaret Hamilton. Sinasabing nasunog ang balat ni Margaret sa mukha matapos ihalo ang copper o tanso sa face paint na inilagay sa kanya. Dahil dito, kinailangan tanggalin ng madalian ang nasabing face paint para hindi pumasok sa mga sugat na natamo ni Margaret. Nagtamo rin si Margaret ng 2nd-degree burn sa kanyang mukha at 3rd-degree burn sa kamay nang magkaroon sa set ng Wizard of Oz ng aksidente na dulot ng fireworks na kanilang ginamit. Ang gumanap naman na Cowardly Lion na si Brit Lahr ay pinagsuot ng costume na gawa sa totoong balat at balahibo ng leon na may kasama ring real human hair. Ang bigat ng costume na ito ay 90 pounds at ilang oras ang kailangang gugulin para maisuot kay Bert. At dahil may prosthetic mask sa parting mukha ang nasabing costume, once nakasuot na ito sa kanya ay hindi na maaaring kumain ng maayos ang aktor at makakakain na lang siya sa pamamagitan ng straw. Bukod sa pagiging mabigat, may hindi rin kanais-nais na amoy ang nasabing costume na kapag nalanghap ni Bert ay pinagmumula ng kanyang pagkakasakit. Maging ang gumanap na Scarecrow na si Ray Bolger ay nakaranas din ng physical discomfort dahil sa kanyang costume. Ang prosthetic mask at mahigpit na burlap garment na inilagay sa kanya ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang mukha at katawan. Bukod dito, ang asbestos na ginamit sa eksena kung saan umuulan ng snow ay naging isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng aktor ng cancer makalipas ang ilang panahon. Hindi rin nakaligtas ang bida sa Wizard of Oz na si Judy Garland na 16 years old lang nang gawin ang nasabing pelikula.
Judy suffered with lifelong conditions matapos gawin ang Wizard of Oz. Ayon kay Judy, pinilit siya ng producers na uminom ng growth-suppressing drugs para mapanatili niya ang kanyang youthful appearance at binigyan siya ng maraming restrictions para hindi siya tumaba. Ayon pa kay Judy, she was put on a strict diet regimen at ang dapat niya lang i-consume ay chicken soup, black coffee, diet pills at 4 na pakete ng sigarilyo bawat araw. Isang corset din ang palaging isinusuot sa kanya para magmukha siyang bata. Kalaunan ng maging ganap ng adulto si Judy, nagkaroon siya ng eating disorder at nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ilang beses din na nagtangka si Judy na kitilin ang sariling buhay. Finally, in June 22, 1969, sa edad lamang na 47 years old, Judy Garland died of an accidental overdose. May kinalaman sa kamatay ni Judy Garland. Ito ang komento ni Algina Hermetz na isang New York Times Hollywood correspondent. There you have it, mga ka-World Stories. If you like contents like this, show us your appreciation by liking, sharing, and subscribing to our channel or following us. At kung may request ka na istorya na gusto mong ma-feature sa World Stories Tagalog, type mo lang yan sa comment section at sisikapin naming ma-feature ang request mo. Thank you for watching!